Salamat po mula sa ating mga kapatid sa Leyte. Papunta naman tayo ng Caloocan City. Check natin, nandun si kapatid na Bong Budenya at kapatid na Don Capulong. Ito po ang unang magtatanong, kapatid na Daniel, kapatid na Elis, dito sa Caloocan, Metro Manila, si kapatid na April Torres, isang Jehovah Witnesses. Sige po, kapatid na April. Good evening po. Tanong ko lang po, bakit po hindi niyo ginagamit yung na heavy yung letra na YHWH, kundi ama lang po? Alam mo kapatid, kung nakikita mo, nakalagay nga yan sa aming logo eh. Bakit mo sasabihin hindi namin ginagamit? Ang paggamit namin ayon sa Biblia, ayaw namin dagdagan, ayaw namin bawasan. Kasi sa Biblia, ang paggamit ng kautusan, kahit ang tuldo, kahit kudlit, ayaw ng Diyos na madagdagan o mabawasan yung kautusan. Basahin natin ang Mateo 5:18. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kita mo, tuldok lang sa kakudlit, bawal alisin sa kautusan. Kung yung kautusan inirerespeto natin, huwag nating kakalimutang mas dapat nating irespeto yung pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos nakasulat sa Hebreo ay yung Yod, He, Waw, He. YHWH sa Ingles. Walang letter J sa Hebrew alphabet. Ang pagkakasulat, YHWH. Yan ang nakasulat. Yan din ang nakasulat sa labas ng Biblia. Yung mga kaaway ng Israel nung araw ay ibinabalita nilang natalo nila ang hukbo ng YHWH. Ang hukbo ng Diyos ng Israel. Mababasa natin yan dun sa Moabite Stone. Sa Moabite Stone, dun sa line 17 and 18, nakasulat doon yung pangalan ng Diyos ng Israel. Hindi na Biblia yan, pero mababasa pa rin natin dyan, yung Moabite Stone na yan. Ilang libong taon na yata yan ngayon yung Moabite Stone. Pero nakasulat dyan yung pangalan ng Diyos. Hindi Jehovah ang nakasulat, YHWH. Ito yung Moabite Stone. Yan. Isang matigas na bato kung saan nakalagay ang isang parang dedikasyon sa hari. Opo, narito na po sa screen. Ito po ang Moabite Stone. Size and description, language Moabite, a West Semitic language. Medium basalt, black bluish stone steel. Size 1.15 meters high, 60 to 68 centimeters wide. Length 39 lines of writing. Honorary Mesha, King of Moab, late 9th century BCE. Approximate date 830 BCE. Place of discovery, Divan in modern Jordan. Date of discovery, 1868. Current location, Louvre Museum, Paris, France. Inventory number AO5066. Yung Moabite Stone, kapatid, libu-libong taon na ang tanda niyan. Isa yan sa pinakamatatandang ebidensya sa labas ng Biblia tungkol sa pangalan ng Diyos. Tignan mo ang nakalagay dyan sa pangalan ng Diyos. Hindi Jehovah. Ilagay natin ngayon yung line 17 and 18. Kung ano nakalagay dun sa Moabite Stone. Ito po yan. Sa number 17, line 17, for I had devoted them to destruction for the god Astar Chemos, and from there I took the vessel of YHWH. Yan parang pagmamalaki nung hari na nanalo siya.
Kaya kinuha niya raw yung mga vessels ni YHWH. Ang ibig lang ipakita, no, may ebidensya sa labas ng Biblia na ang pangalan ng Diyos sa Hebreo ay YHWH. Ang ginawa ng mga nagsali ng Biblia, yung Masoretes, pinalitan yung Y, pinalitan ng J. Tapos yung W, pinalitan ng V. Kaya naging JHBH. Pagkatapos na mapalitan ng letra, parang isinunod sa Latin, yung YHWH, ginawang JHVH. Ang ginawa ng mga Masoretes, dinagdagan ng vowels para mabasa. Nilagyan ng E, O, at saka A. Kaya nagkaroon ng pangalang Jehovah o Jehovah. Yan ay imbento ng mga tao, hindi tunay na pangalan ng Diyos yan. Ngayon, yung YHWH kasi yun nakasulat sa primitive Hebrew. No? Wala tayong paraan ngayon para yun mabasa. Mahirap basahin dahil walang vowels, walang A, E, I, O, U. Buti nga kung Pilipino, alam natin yung pagka A, kuminsan, pag nagte-text ka, inaalis na nila yung A eh. Naintindihan na natin. Eh, hindi naman Pilipino yan, primitive Hebrew yan eh. Kaya hindi natin mababasa yan, YHWH. Kaya yung mga nasa Biblia ngayon na katumbas niyan, inilagay nila yung pangalang Adonai, o kaya Diyos, o kaya Kyrios, o Kurios, na ang kahulugan ay Panginoon. Yan. Pero mas tiyak yung sinabi ng Panginoong Hesus kung paano siyang nananalangin sa Ama. Mababasa natin sa Bibliang Aramaiko, mababasa natin sa Bibliang Hebreo, mababasa natin sa Bibliang Grego, na kung manalangin si Kristo sa Ama, ang tawag niya Ama. Ama. Mas sigurado yon kaysa doon sa Jehovah, kasi yung Jehovah imbento lang eh. Eh yung tawag ni Kristong Ama, talagang Ama ang pagkakasulat nun. Sa Bibliang Grego, ang nakasulat, Pater. Yan. Ang ibig sabihin nun, Ama, Pater. Ang tawag ni Kristo, Pater. Eh, mas gusto ko na yon, yung tawag ni Kristo. Kasi kung anak ka ng Diyos, siyempre tatawag mo sa Kanya, Ama eh. Hindi ka, may pangalan ng tatay mo, may pangalan. No? Sabi ko doon sa diskusyon ko sa ministro nyo, o tanggapin ko na, may pangalan ng tatay ko. Pangalan ng tatay ko, Triunpo. O, pagka ba tatawagin ko tatay ko, sasabihin ko, Triunpo, lika nga. Ganun ba sabihin ko? Napakalapastangan mo naman pagka ginamit mo yung pangalan ng tatay mo. Yun ang ipinantawag mo sa kanya. Kahit may pangalan yung tatay mo, Pedro, kaya Juan, pag anak ka, ang tawag mo sa kanya, tatay. Ang tawag mo sa kanya, ama. Ganon din ang Diyos sa langit. Kahit sabihin mo pang may pangalan siya, hindi mo naman alam bigkasin ngayon dahil yung bigkasi ang mga Hebreo lang ang nakakaalam nun. Ngayon, paano mo siya tatawagin? Kung anak ka niya, tatawag mo ama. Yon. At yung ama, pangalan ng Diyos yun nung wala pang kahit anong bagay. Yun na ang pangalan niya, Ama. Basahin natin ang 63:16. Sapagkat ikaw ay aming Ama, magaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ayan, sabi sa Isaias, ikaw ay aming Ama, mula pang pasimula siya mo ng pangalan. Ayon. Mula pa sa walang pasimula, siya mong pangalan. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya kami, ginagamit namin yung pangalang YHWH, nilalagay namin yan sa aming karatula, sapagkat dinadakila namin ang pangalan na yan. Kaya lang, ayaw namin dagdagan ng vowels. Kagaya ng ginawa ng saksi ni Jehovah. Dahil naniniwala kami, hindi dapat dagdagan o bawasan yung nasa Biblia. Let it remain as it is in the Bible. Meron naman tayong paraan para matawag ang Diyos. Marami naman pangalan ng Diyos eh.
Yung Ama, pangalan yun. Yung Diyos, pangalan yun. Yung Banal, pangalan yun. Meron pa nga siyang isang pangalan, baka hindi ka maniwala eh. Basahin natin ang Exodo 34:14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ngang Diyos. Lagay natin sa Ilocano. Tadi kanto agdayaw iti sabali a Dios, tani apo tinagan na naimon. Iso ti Dios a naimon. Oh, tinaga na naimon. O, tama? Sa English, lagay natin. For thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. Tama, yung jealous, mapanibughuin, pangalan niya yun eh. Ba't lagay natin sa Bisaya? Kay kamo dili magsimba sa lain nga mga Diyos, kay ang Ginoo kinsang ngalan mao ang an. Maoy usa ka Diyos nga abughuan. O tamo. Ang Diyos na ang pangalay abughuan, maoy usa ka Diyos nga abughuan. Lagay natin sa Kapampangan. Uling kasasamba karing aliwang Diyoses, uling ing Ginoo. Ayong lagyo na mapangalalo, metong yang mapangalalong Diyos. Nakita mo kapatid? Yun lang salitang mapanibughuin, pangalan ng Diyos yun eh. Kaya marami namang pwedeng itawag sa Diyos. Bakit ka naman maniniwala sa pangalang inimbento? Eh yung Ama, pangalan niya yun eh. Sabi nung saksi ni Jehovah, hindi ka pangalan yun, title yun. Sabi mo, titulo lang daw yun. Hindi, ikaw may sabi. Sabi ng Biblia, ikaw ay aming Ama na siyang iyong pangalan mula ng walang hanggan. Mula sa walang hanggan, siya mong pangalan. Mula pa sa walang hanggan, pangalan niya na yung Ama eh. Bakit? Eh kasi mula pa sa walang hanggan, may anak na siya. Si Kristo yun. Kaya matagal nang tinatawag siya sa pangalang Ama. Wala pang ibang Ama. Kahit tao, wala pa eh. Siya lang ang kaisa-isang Ama noon. Ang tawag sa kanya, Ama. Kaya masasabi natin, mas tama yung Ama kaysa dun sa Jehovah. Kaya yun ang tinatawag namin. At ang Panginoong Hesus, nung turuan niyang manalangin ng mga apostol, yun ang sinabi niya. Manalangin kayo, ganito, Ama namin, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Di ba? Our Father which art in heaven. Yun nga ang dinadasal-dasal ng Katoliko eh. Ama namin, nasa langit ka. Eh kasi yun ang sinabi ni Kristo. Dadasalin mo eh. Ama namin. Hindi niya sinabi, Jehovah namin. Wala nun. Ang nakalagay, Ama namin. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Brother Eli, kasi po, doon po sa